Pangulong Rodrigo Duterte kasalukuyan ng nililitis ng International Criminal Court. Ilang mga taga-suporta tuloy ang laban. Practice ng mga mag-aaral ng Patnubay Academy at Moto Teresa Noveleta sa Noveleta, Cavite para sa Junior Senior Promenade isinasagawa na. Sa bloopers, isang reporter natatawa sa report dahil sa pangalan ng import na PBA basketball player na si Bol. At sa Metro Chica, MNL 48 Vida o Widalin Padenya, nilisa na ang MNL 48. Ilang mga fans ikinalungkot ang balita. Magandang gabi po, ito ang Metro Balita, mga balita sa loob ng kabiasnan. Mga kabalitaan, kasalukuyan na po nililitis si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang mga taga-suporta niya ay ipinagpapatuloy ang laban para sa mapalaya at mapabalik si Duterte sa Pilipinas. Ngayong mag-isang taon na, wala nang siya ay maaresto nitong Marso 11, 2025. Binasahan na ng sakdal si Duterte ng ICC prosecutor na si Mame Mandiaye Niang ang tungkol sa kanyang mga kaso. Samantalang sinimulan naman ng ICC judge na si Yulia Motok ang sesyon. Hindi pa rin nagpapatinag ang kanyang mga taga-suporta sa labas ng ICC sa The Hague, Netherlands. Samantala naman sa Quezon City, nagprotesta ang ilang kilusang grupo na nananawagan ng hustisya sa mga napatay sa drug war ng kanyang administrasyon. Good morning, Madam President, Your Honors. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC 0121-0125, and for the record, we are in open session. Mr. Duterte is criminally responsible for those three counts of murder just spelled out and attempted murder as crimes against humanity. These charged crimes were committed during the time within the court jurisdiction, which is between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019. At first, they were committed in and around Davao City. Samantala, practice para sa Junior Senior Promenade sa Patnubay Academy at Mother Teresa Colegio de Noveleta isinasagawa na. Kasalukuyang isinasagawa sa paaralang Patnubay Academy at Mother Teresa Colegio de Noveleta sa bayan ng Noveleta sa Lawigan ng Cavite ang mga paghahanda para sa Junior Senior Promenade. Magaganap ang JS Prom sa Pebrero 27, 2026, araw ng Biyernes, at inaasahan dadalahan ng ilang matishad at pathfinder ang naturang prom. Ang kasama dyan ng ilang mga club officers at SSG officials ng Patnubay at MTC sa prom. Susunod na sa Metro Balita, isang news anchor na tatawa habang ibinabalita ang isang import ng PBA na si basketball player na si Bol. At sa Metro Chica, MNL 48 Vida o si Widalin Padenya, nilisa na ang girls group. Tatangin sa pagbubulik ng Metro Balita. Hello, Washi! Laundry day na naman! Mga kabalitaan, paano kung binabalita mo kakaiba ang pangalan ay magiging out of context pala? Yan ang naganap sa isang Philippine news program na isang female news anchor. Natatawa habang ibinabalita ang isang import na basketball player ng PBA na si Bol. Nakaulat sa Metro ang ating media consultant Benjamin Molina. News anchor hindi napigilang matawa sa ulat tungkol kay Bol. Sa episode ng Balitang A to Z nitong Pebrero 20, hindi napigilan ng news anchor na si Barbie Mulak na matawa habang iniuulat ang pagdating sa bansa ng NBA star na si Bol
upang maglaro sa PBA para sa TNT Tropang 5G. Kahit pilit na nagpipigil sa simula, tuloy ding napahalakhak si Barbie sa gitna ng report. Bagamat professional pa rin itong naitawid at natapos ang pagbabalita. Samantala, pabirong ibinahagi ng co-anchor niyang si Raf Herida ang video clip online para asarin si Barbie kung kinaya pa ba nito ang pagre-report. Sa kanya namang post, ipinaliwanag ni Barbie na hindi siya nakapagbigil dahil narinig niya ang tawanan ng kanyang mga kasamahan sa studio. Ibinahagi rin niya na masaya siya sa nakakatuwang sandaling ito bago muling harapin ang mga mabibigat na balita sa linggong ito. Nagbiro rin siya sa tagal niya sa industriya at nag-iwan ng mensahe na sana ay hindi na-offend si Mr. Ball sa insidente. Para sa Balitaan Plus, Benjamin Molina, nakaulat sa Metro. Sa Metro Chica, MNL48 Wida o si Widalyn Padenya nilisan na ang MNL48 kagabi. Sa isang pinakamalungkot na balita para sa mga fans sa paglisan ni Padenya sa girls group. Sinabi ng girls group na ang pangamba raw ni Padenya at ang kanyang kalusugan at personal na mga buhay. Pinasasalamatan ni Wida ang kanyang mga fans na sumusuporta sa kanya mula nang magsimula sa girls group hanggang siya ay lumisan. Si Wida ang kauna-unahang miyembro ng MNL48 na Muslim. Dati niyang nasabi na siya ay na-inspire sa pangkasapi ng AKB48 group na JKT48 na nakabase sa Indonesia na may mga miyembro na Muslim. Ikinalungkot pa ng ilan pa mga 48 groups ang balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa loob ng Kalakhang, Maynila. Para sa mga balita, mangyaring bumisita po sa balitaanplus.ph.westworkinglead.com. Napapahingan din po kami sa DCHS, Matsaya Bulkas sa DCHS Internet Radio Vision at sa Cavite at DCHM Internet Radio Vision sa Metro Manila. Ito po ang inilingkod, Arkin Juan David Cabayaon. Ito ang mga balita sa Kabiasnan, Metro Balita.